na araw. At salamat sa Panginoon na sa kabila ng libo-libo na nagkaka-COVID almost every day ay nahandun pa rin, iniingatan pa rin tayo ng ating Panginoon. So purihin ang Diyos sa bagay po na yan. Patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. Pag-pray natin ng Gahete family na kung yung nahagip yung prayer request nung Friday, si Brother Jem, dumating yung pagkahirap sa paghinga, pero hopefully it's just a viral infection at nawa patuloy natin ipag-pray ang buong Gahete family, even si Brother Dave, patuloy natin ipanalangin. At lalo na ngayong maulan, usong ubo, usong sipon. Ngayong pamanding panahon natin, isang ubo lang, kinakabahan ka na. At lalo na yung katabi mo. So again, let us be continually in prayer for everyone. And salamat po sa Panginoon sa bawat isang naririto. And let us continue to wait for further announcements kung magkakaroon ng pagkakaiba. As of now, we are exercising 10% ng capacity ng ating hong bahay-sambahan. And marami sa ating mga kapatiran ay inopt na mag-stay sa bahay. And also, yung may mga ubo-sipon ay nahandun na rin ho sa kanilang mga tahanan. So, pag-pray natin patuloy. And then also, salamat po sa Panginoon sa mga kapatiran natin na willing to minister pa rin sa kabila ng mga ganitong sitwasyon. So, purihin ang Diyos sa inyo. So, tayo ho ay magsisimula sa ating hong gawain, sa ating Sunday School. And also, we would like to welcome nga ho pala ang ating mga kapatiran na ka-view online. And nawa tayo ho ay patuloy na pagpalain ng Diyos sa ating hong mga gawain ngayong umagang ito. So, ating hilingan si Brother Gab na tayo ay pangunahan sa pag-awit. Tayo po umawit. Buksan po natin ating mga table contents sa ating Biblia, the books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and verses 2 Samuel, 1 2 Kings, Chronicles, Ezra, Esther, Job, and Saul, Ecclesiastes, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Saint Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Zephaniah, Quran, and these are the books of the Old Testament. Mark, Luke, John, Acts, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Tayo po ay magstaying lahat. Tayo po ay tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, blessed be the name. Oh, praise to Him who reigns above, in majesty supreme, who gave His son for man to die, that He might man redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name of the Lord.
His name above all names shall stand, exalted more and more at God the Father's own right hand. Hosanna, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, friend of man, serving by the one, thou hast made thy salvation's plan, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace. Of all earth's kingdoms conquer, whose reign shall never cease. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Magsipan po lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Again, ay purihin ng Diyos na tayo ho ay meron pa rin pagkakataon na sumamba sa Kanya. And kasama natin ang ating mga kapatiran, kaibigan via online. And truly, our goal is to bless God's name, to praise God's name sa panahon po na ito. Well, it was December 7, 1941. Siguro yung iba, ano yun? Pag sinumbit ko yung ibang mga susunod na salita ay magri-ring sa inyong mga tainga kung ano ang nangyari. Nang sabi ng Presidente ng Amerika is the day which we lived in infamy. Because it was the day na inatake ng Japan ang Pearl Harbor at yun ang nagtulak sa Amerika na nung simula ay supportive lamang sa mga nasyon laban sa mga naglulunsad ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay aktibo na at opisyal na lumahok sa gyera. At nakakaalam ho natin kung anong napakalaking role na pinlay ng Amerika upang magwagi sa tama ang World War II. At kahit ang ating bansang Pilipinas ay malaki ang pakinabang at naitulong ng bansang ito. Now, ba't ko sinabi ho yan? It is a very historic day. December 7, 1941 ay marami ang namatay pero bumangon ng isang bansa para lumahok sa gera. Sabi nga ho, I remember watching that movie Pearl Harbor. Ang sabi ng isang karakter doon na Hapon ay natatakot ako. Baka ang ginawa natin ay ginising natin ng isang natutulog na higante. At yun nga ang nangyari. At actually, ang nagpadapa sa mga Hapon ay 2 bomba atomika na ibinagsak ng Amerika sa kanila. Now, ba't natin sinabi ho yan? Because in our lesson about Christ as our King, His office as our King, ay merong definitive na event na nangyari para ito ay maganap o para ito ay makita ng lubusan o magsimula. Walang iba kung hindi ang kanyang muling pagkabuhay. Kagaya nung ating napag-aralan noong nakaraang Sunday, sa kanyang muling pagkabuhay, ang ating Panginoong Hesukristo ay exalted or was exalted and was sat down at the right hand of God the Father in a very exalted
posisyon, sa napakataas na posisyon. At ito ang nagmarka, tandaan ho natin, sa kanyang muling pagkabuhay, yun ang nagmarka ng pagtatapos ng kanyang pagpapakumbaba at simula ng kanyang pagpasok sa kaluwalhatian at pag-upo sa trono at paghahari bilang nararapat na hari sapagkat kanyang ginawa ang kalooban ng Ama. So bago tayo magbalik-aral, at with that thought in our mind, let us pray first. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we love you, we praise you, we thank you. Tunay, O Diyos, kung aming babalikan ang mga nagdaang linggo, tunay nandoon ang iyong katapatan, ang pag-iingat mo, ang provision mo. At lalo't higit, Panginoon, salamat sapagkat alam namin na hindi kami ang nag-iingat sa aming kaligtasan kung hindi ikaw ang may hawak sa amin. Salamat, O Diyos, na kami po ay patuloy mong hinuhubog sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Salamat, O Panginoon, sapagkat alam namin na ikaw na nagsimula ng mabuting gawa sa amin ay tatapusin mo ito. At salamat din po, Panginoon, na alam namin na kami na mga dating nasa kaharian ng kadiliman, kami ay iniligtas mo, ay inilipat mo kami sa paghahari ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa, O Diyos, ang spiritual na katotohanan ito ay patuloy na maging praktikal na katotohanan sa buhay ng bawat isa sa amin. Na makita sa aming mga buhay ay hindi kami na naghahari o ang kultura na naghahari, kundi ang aming Panginoong Hesus na naghahari sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, at sa lahat ng aming mga ginagawa. Tulungan mo kami ngayon, O Diyos. Gamitin mo ang liwanag ng iyong salita upang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan, magbigay sa amin ng gabay, upang patuloy kaming mga tuto at tumibay sa aming pananampalataya at lahat ng ito ay mauwi sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. O Diyos, amin din pong hiling ang iyong pagsasaliksik sa amin sa anumang mga kasalanan, pagkukulang, o maging sa panlalamig ng pagmamahal sa iyo. Patawarin mo kami. At Lord, tulungan mo kami. Alam namin na wala nang iba pang makapagpapaningas ng aming pagmamahal sa iyo, kundi ang gatong ng iyong mga katotohanan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay patuloy at mag-review ho muna tayo. So we studied about the office of our Lord Jesus Christ as prophet. He mediates God's revelation, particularly God's word. And then his office as priest, yung kanyang gawain bilang priest, siya ang nag-sacrifice at siya rin yung pinaka-sacrifice. And we looked at the primary na mga idea nito and then yung secondary application nito sa buhay ng mga Kristiyano. And I hope yun ay nasa isip pa rin natin. And right now, we are looking at the third and final office of our Lord Jesus Christ, and that is his office as King. Pinag-aralan natin nung nakaraan na siya ay naghahari. At nung pamanding, nagsimula tayo, tinignan natin mula sa Genesis pa lang, andun na ang Diyos na naglagay ng forma ng otoridad. Ang nilikha niya ang tao, at ang tao ay mag-exercise ng dominion over God's creation. Nakita rin natin, maging sa patriarchal eras, meron pa ring structure, meron pa ring mga nangunguna. At gayon din sa panahon natin na ito, ang opisina o gawain ng ating Panginoong Hesus bilang hari ay nagpapakita na siya ang pinakaulo, na siya ang pinakamataas, at siya nga ay kasalukuyang naghahari. And yes, we know that we are waiting for a day na ang sabi ng salita ng Panginoon ay babalik ang ating Panginoong Hesukristo at maghahari dito ng 1,000 taon. We're waiting for a day na sinabi ng salita ng Diyos that all the nations or all the kingdoms of the world will be the kingdom of the Son of God, of the only begotten. Lahat ay paghaharian ng ating Panginoong Hesus. We're waiting for that. Pero as of now, He is already reigning. Siya ay naghahari na, particularly sa buhay ng kanyang mga mananampalataya. At as we have said, ito ay nagsimula nung siya ay muling nabuhay. Now, gusto lang natin ipaalala yung distinction na wag nating isipin na
hanggat hindi pa muling nabubuhay ang ating Panginoong Kristo ay wala siyang totoong paghahari. Itong ating binabanggit na paghahari ni Jesus as our priest ay hindi yung kanyang tinatawag ng mga theologian na cosmic rule as a deity or bilang Diyos. Meron siyang paghahari. He is sovereign over all. Dahil siya ay Diyos, pero as we remember, siya ay nagpakumbaba. He took upon him the what? The form of a servant. At ang nagmamarka nga, the cut-off between God's or Christ's period of humiliation and the time of His exaltation is His resurrection. At ito yung the past few 2 days ay nakipag-engage ulit ako sa conversation sa isang INC. At yun yung kanyang laging ibinabato sa akin. Kita mo na, tinawag niya ang Diyos na Diyos at ginawa lang siyang Panginoon. Well, again, nakakalimutan nila at hindi nila binuview yung katotohanan na si Jesus ay nagpakumbaba. At kaya siya ginawang Panginoon dahil mula doon sa kalagayan niya ng pagpapakumbaba. So kaya ko diinan ito because they use this. Ginagamit ito ng mga kulto na kita mo si Jesus, yes, mababa. Oo, natulog, napagod. At nahandun pa yung mga ibang mga bagay na nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba. Pero dumating ang panahon na siya ay in-exalt ng Ama, and that is in His resurrection. Sabi nga natin last Sunday, ay conscious mismo ang ating Panginoong Jesus sa bagay na ito. Alam niya, ito ang plano, ito ang mangyayari, ito ang dinisenyo ng Ama. Sa Luke 24, just for us to be reminded, sa Luke 24, verse number 25. Luke 24, verse 25, ang sabi ng ating Panginoong Jesus ay ito. Then He said unto them, O fools and slow of heart. Sinabi niya ito doon sa mga disipulo naglalakad on the road sa Emmaus. At ang sabi niya, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have what? Suffered these things. And then ano mangyayari after He suffered these things? And to enter into His glory. Papasok siya sa kanyang kaluwalhatian. So naroon ang kaisipan at alam ng ating Panginoong Jesus na ito ang sang-ayon sa plano ng Diyos na mangyari. At bago siya umakyat sa langit, ay isa sa mga iniwan ng ating Panginoong Jesus na utos sa kanyang iglesia ay ang Great Commission. At ang Great Commission ay nakatungtong sa great authority na meron ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya sa Matthew 28, verse 18, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. So conscious ang ating Panginoong Jesus mula sa kalagayan na siya ay nagpapakumbaba, mula sa kalagayan ng pagiging alipin, He now, after the resurrection, is in a state of glory, in a state of exaltation. At nahandun din ang kapahayagan ng mga apostol. So, ang ating Panginoong Jesus, conscious siya dito. Ang mga apostol ay conscious din sa katotohanan ito. Ang sabi ni Pedro sa kanyang pangangaral in that day of Pentecost, Acts 2, verse 32, This Jesus hath God raised up, whereof we are all witnesses. Verse 33, Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father promise of the Holy Ghost, He hath shed forth this which ye now see and hear. So He is now in an exalted status. Siya ay nasa itinaas, nasa kataasan na kalagayan. And again, bakit siya nasa kataasan? Dahil nga siya ay nagpakumbaba. So naroon ang katotohanan po na ito. And at ang punto muli is His resurrection. So, siya
ay muling nabuhay. So, muli makikita ho natin talagang napakahalaga ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung yung naalala yung ating mga pag-aaral nakaraan, kung hindi siya muling nabuhay, ay walang kwenta ang pananampalatayang Kristiyano. Kung hindi siya muling nabuhay, ibig sabihin hindi tinanggap ng Panginoon yung alay para sa ating kasalanan. You do remember yung Old Testament picture na yung high priest tuwing Day of Atonement ay papasok sa Holy of Holies at mag-aalay para sa kasalanan ng mga tao. At pag yung high priest na yun ay lumabas, ang mga tao ay magbubunyi. Bakit? Tinanggap ng Diyos yung alay. At ngayon, yung ating great high priest, ang ating Panginoong Jesus ay pumasok sa templo at inialay ang kanyang sarili at pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling lumabas, muling nabuhay. Tinanggap ng Panginoon yung kanyang alay. Therefore, bayad nga ang ating mga kasalanan. And also, siya ngayon ay nasa kanyang gawain o kalalagayan bilang ating hari. So, ganun kahalaga ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Kaya nga ho makikita natin ang Biblia, lalo na sa sa Bagong Tipan, ay nahandoon ng emphasis sa resurrection. All the apostles, all the believers, nahandoon ang pagbibigay diin sa muling pagkabuhay. And that is ano man tamang salita? Ito ang malungkot na kalagayan natin sa panahon natin ngayon. Dahil ang katotohanan ng muling pagkabuhay ay hindi na nabibigyan ng karampatang pansin o ng diin sa madaming mga pangangaral sa maraming mga iglesia. Isa sa mga events na kung saan ni-record ng tinatawag na 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Alam niyo, may mga events sa buhay ni Jesus na ni-record lang ni Matthew, o may mga events na ni-record ni Matthew at ni Mark, may mga events na ni-record ni Matthew, ni Mark, at saka ni John, o ni Luke, at saka ni John. Pero itong resurrection ay ni-record nilang lahat. Makikita natin ito sa Matthew 28, 1-10, Mark chapter 16, 1-11, Luke 24, 1-12, and then John 20, verses 1-10. All the 4 Gospels recorded the resurrection as a fact. Ito ay totoong nangyari. Alam niyo ho, sa mga pangungusap, merong iba't ibang uri ng pangungusap. Merong interrogative, dahil yun ay nagtatanong. Merong imperative, yun ay nag-uutos. Meron din namang declarative o sa Tagalog ay pasalaysay. Ibig sabihin, nagsasalaysay siya, nagsasabi siya, at again, sa pasalaysay, merong meron nagsasalaysay ng kwento na likhang isip. May nagsasalaysay ng mga katotohanan o pagdating sa pagdanood kayo ng 24 oras. Anong inaasahan yung maririnig? Long ago in a faraway land. Yun ba yung mga kababayan, 2,000 years ago sa lugar ng mga duwende. Yun ba sasabihin ni Mike Enriquez? No. Mga kababayan, kaninang alas 12 ng tanghali, ito ang nangyari. Yung nangyari. Totoong nangyari. At pag binasa natin ng record ng Gospels at sasabihin nila, ito ang nangyayari. Totoo bang binaril si Jose Rizal sa Luneta? Yes. Totoo bang isang araw yung libingan ay walang laman? Yes. Totoong muli siyang nabuhay. At kagaya nung diniliinan ho natin lagi, ito ang kakaibahan ng Kristyanidad sa maraming mga relihiyon sa mundo. Gaya ng Islam, gaya ng Buddhism. Sa Islam, merong isang lalaki na ang pangalan ay Muhammad na nag-reveal lang bigla daw sa kanya, si Allah. Kung ano lang yung natanggap niya. Ito mga kapatid, ang pinakatungtungan, pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi lang basta isang araw na nagginip o nag-isip o nag-imbento, kung hindi
ito talaga ang nangyayari. Naka-record. At merong mga nagpapatotoo. Hindi siya likhang isip. At ang sabi ng salita ng Panginoon, tunay ngang muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. So nahandoon ang patotoo ni Matthew, ni Mark, ni Luke, at ni John. Ni-record nila ito. Maging si Apostol Pablo. At isa sa mga napakaganda patungkol sa resurrection ay merong mga taong dating ayaw maniwala. Kontra ba? Nagdududa ba? Tapos biglang naniwala. Nakuha niyo ho? Isa sa mga binibigyan ng bigat at kailangang bigyan ng bigat pagdating sa pagsusuri ay kapag ang isang dating kaaway o dating kontra ay bumaligtad. Bakit siya bumaligtad? Merong rason. Nakuha ho ba? At pagdating sa ating Panginoong Hesukristo, merong rason kung bakit yung mga dating ayaw maniwala sa Kanya ay bumaligtad. Nabayaran ba sila? Nauto ba sila? May nagbigay ba sa kanila ng maling impormasyon? Well, ang sabi ho ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Basahin lang natin sa 1 Corinthians 15 verse 5. Ang sabi mismo ni Pablo ay ito. Simulan sa verse 3, For I delivered unto you first of all that which was delivered, which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. That is the gospel. That is the power of God unto salvation. At ang sabi niya, pagkatapos niya sabihin, siya ay muling nabuhay, verse 5, and He was seen of Cephas, then of the 12. Verse 6, after that, He was seen of above 500 brethren at once. So merong 12, merong may 500, so around 512 ang nakakita. At ang sabi ni, at nandun pa yung hamon ni Pablo dito, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Dito sa pagkaka-record, nung time na ni-record ito, sinulat ito ni Apostol Pablo, sabi ni Pablo, may 500 nakakita sa muling nabuhay na si Jesus, at yung iba patay na, pero mayroong mga buhay pa ngayon. Pwede nyo silang interviewin ba? At ang sabi niya sa verse number 8, and last of all, He was what? Seen of me also, as of one born out of due time. Nakita ko siya. Sa Acts chapter 9, habang itong si Apostol Pablo ay kumuha ng warrant of arrest at pupunta siya para sa Damascus para hulihin ang mga Kristiyano, nakita niya ang muling nabuhay na si Hesukristo. At doon nagbago. Mula sa isang persecutor, sa isang apostle, bigla siya ay naging tagapangaral patungkol at tagasamba ng ating Panginoong Hesukristo. So key element sa account na ito, as we have said, may mga eyewitnesses, may mga corroboration ng mga independent witnesses, at marami sa kanila ay mga hindi pa naniniwala nung una. Hindi lang si Apostol Pablo. Alam niyo ba, maging ang mga disipulo hindi agad naniniwala? Sa Luke 24, buksan lang natin. Sa Luke 24, verse number 11. Luke 24, verse 11. Anong sabi? Simulan sa verse 10. It was Mary Magdalene and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles. So yung mga babae, ang una nagsabi. And by the way, a little bit of trivia. Nung panahon na yon, alam niyo ba, nung panahon na yon, ang testimony ng babae ay hindi credible sa kultura ng Roman Empire. Mababa ang tingin sa babae. Again, hindi sa Bible, kundi sa kultura ng Roman Empire. Nakukuha niyo? So pag ang
nagpatotoo sa korte ay babae, not acceptable. Pero honest ang scripture. Alam niyo kung likhang isip lang ito, dapat ang inilagay dito, ang unang nakakita, hindi mga babae, kundi mga lalaki. Kasi ang testimony ng babae, hindi pinapansin. Pero dahil ito talaga ang nangyari, kahit hindi lapat sa kultura, ang mga unang nakakita ay ang mga unang nagsaysay, nagpatotoo ay mga babae. So again, that's just another side trivia. Then next, sa verse number 11, so sa verse 10, sinabi sa mga apostol, verse 11, and their words seemed to them as idle tales, and they believed them not. Yung sinasabi nila ay parang, ano yan? Kalukuhan, hindi totoo yan, hindi pwede yan. At hindi sila naniwala. So at first, even the 12 apostles did not believe. Pero nung nagpakita sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo, sila ay nanampalataya. We have the record of Thomas sa John chapter 20. Buksan lang ho natin sa John chapter 20. Iniisip ko sana laktawan ito, pero gusto ko lang mapaalala sa atin yung punto na isa ito sa pinakamatibay at pinakamalinaw. Pag sinabi nila, pakita mo nga sa Bible na tinawag si Jesus na Diyos. Eto. So John chapter 20, verse number 25. Ang sabi ho, and we have Thomas the doubter, na sabi niya, liban na iisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran o ang aking mga daliri sa kanyang kamay, ay hindi ako maniniwala. At pagdating sa John chapter 20, verse number 25, at yun nga yung sinabi ni Thomas. And then pagdating sa verse number 26, nagpakita ang ating Panginoong Jesus sa kanila. Nandun na si Thomas. Nung una, absent siya. Kaya madalas na joke ng mga pastor, mahirap sa mga members ang uma-absent. Well, again, that's another subject. Nevertheless, verse 27, then saith he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and trust into my side, and be not faithless, but believing. Anong hamon ni Jesus sa kanya? Narito, huwag kang walang pananampalataya kung hindi ikaw ay manampalataya. Verse 28, and Thomas answered and said unto him. So this is a conscious response. Thomas answered. Halimbawa, nagtago ako sa likod ng pinto. Pagpasok ng misis ko, ginulat ko siya. Bulaga. Tapos sabi niya, hey, Diyos ko! Yun ba ay sagot? O reaksyon? Reaksyon. Ang sabi ni Jesus kay Thomas, wag manampalataya, kundi ikaw ay manampalataya. Thomas answered and said. The best defense ng INC ay nagulat siya. Hindi ito pang pinakinggan ko. Masakit sa tenga pero pinakinggan ko. At ang sabi ni Thomas, my Lord and my God. Ang hamon ko ho dun sa INC kausap ko, can you say with Thomas to Jesus Christ, my Lord and my God? Sabi sa akin, well, si Jesus hindi nagsisinungaling. Ewan ko lang si Tomas. That is indirectly saying na si Tomas ay dito nagsisinungaling. Pero ang sabi ni Jesus kay Tomas, Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast lied. Thou was surprised. Thou reacted. No. Thou hast believed. So, nirecognize ni Jesus. And by the way, kung si Jesus ay tao lang, at sa Bible, sinamba ang mga apostol. Sabi ng mga, hinapak nila yung dami. Huwag niyong gawin yan, tao lang kami. Sa Bible, sinamba ni Juan ang anghel. Sabi ng, huwag mong gawin yan. At pareho tayong alipin.
Tapos sasabihin mo sa akin ang pinakabanal na taong nabuhay sa ibabaw ng lupa na perpektong ginagawa ang kalooban ng Ama, may tatawag sa kanyang Diyos, tapos hindi niya sasawayin? Tinanggap niya pa. So ang pwede nga lang talaga ay it's either Jesus is a heretic or lunatic or Lord. Liar, lunatic or Lord. Sinungaling siya or Panginoon talaga siya. So again, in His resurrection, yung mga nagda-doubt nung una ay nakumbinsi. At hindi lang ho yun. Ang punto, kaya din sinasabi ito, ang punto ito, the primary spokespersons of the resurrection were previously doubters, even persecutors of it. Isipin nyo lang, ang mga pangunahing tagapangaral, nagkalat ng ebanghelyo, ay mga taong before hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Or actually, pine-persecute pa ang mensahe at mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Sila ang mga naging pangunahing tagapangaral. So, hindi ito isang bagay na nilikhang isip lang na sila ay pursigidong itulak ang isang kasinungalingan. Sabi nga ho ng isang theologian, si G.C. Berkouwer, ang sabi niya, we are dealing with an event that took place without the disciples having expected it at all, and of which they, after much doubting, had to be convinced. And only then they begin to witness to it in the world. On the contrary, the resurrection accounts, rather reveal that the disciples were fettered by the chains of unbelief and perplexity without any expectation of the great fact. Ang punto ay ito. Pag tinignan natin ng mga apostol, before, sila ay hindi naniniwala. Pero bigla, after ng resurrection, after din ang makita si Jesus, may malaking pagbabago. At actually, isa yun sa mga malaking ebidensya pagdating sa resurrection is the transformation of the doubters. Nag-transform. Madalas sa mga nagde-demonstrate ng mga produkto, naniniwala ba kayo na kayang paputiin ng sabon na ito ang maduming damit na ito? Hindi kami naniniwala. Pamilyar na patalastas, di ba? Nilabahan, pinakita, pumuti nga. May ipuputi pa pala. Kasi nakita nila. At narito ang mga hindi naniwala at sila ay na-transform at naniwala. So merong nangyari at merong nag-apekto sa kanila at walang iba ito kundi ang katotohanan nga na si Jesus ay muling nabuhay. Very quickly, merong mga nagsusubok i-explain away ang resurrection. That is, hindi literal siyang muling nabuhay. Ito yung nangyari. And these are the unacceptable explanations. Merong deception theory. And that is made up, nagsinungaling, gawa-gawang kwento ang resurrection. Bakit hindi ito katanggap-tanggap? Sino ang willing mamatay para sa gawa-gawang kwento? Sino ang willing na ipako ng patiwarik? Sino ang willing na i-exile sa isang isla ng Patmos? Sino ang willing na pugutan ng ulo para sa isang gawa-gawang kwento? Ang mga apostol ay naging willing mamatay. Lahat ng apostol ay namatay, a martyr's death, iba't ibang mararahas na kamatayan, bukod kay Apostol Juan. Para sa gospel. At bahagi nito ang resurrection. So, hindi katanggap-tanggap ang deception theory. Pangalawa, ang swan theory. Ang ibig sabihin ng swan theory, si Jesus daw ay hindi namatay, nahimatay lang. And then, na-coma siguro siya ng 3 days. After 3 days, naging conscious ulit at saka siya bumangon. Again, maliwanag sa salita ng Panginoon, He was buried and after 3 days, He rose. Again, siya ay namatay. Siya ay binalot. At siguro naman, yung mga
nagmamahal sa kanya, na nagbalot sa kanyang katawan na uy, humihinga pa to. Siguro naman madedetect nila yun. At hindi ho mga, sorry sa salita, hindi ho mga bobo. Hindi ganun kabobo yung mga tao na nag-handle sa katawan ng ating Panginoong Hesus para dalhin siya sa libingan. Para mapagkamalang siya'y patay na. Alam nila siguro ang itsura ng totoong patay sa hindi. Nakuha niyo ho? Pepekiin lang nila yung kanilang paghihinagpis. At dun sa unang araw ng resurrection, yung mga magdadala, anong dadali nila? Mga pabango at para sa patay. Alam nilang patay, kumbinsido silang patay. Hindi siya hinimatay. So, swoon theory. Or see hallucination theory. Ang mga disipulo, alam niyo yun, pag sobrang nangungilila ka sa isang tao, may mga tendency parang nakikita mo siya. Hallucination theory. As we have said, 12, pati yung mga babae, marami rin sila, pati yung 500. So, more or less 550. Hindi pwedeng lahat ng yun ay sabay-sabay mag-hallucinate. Number next, spiritualizing attempts. Ang resurrection daw ay symbol. Kung ano lang to, simbolo. Para bang larawan lang. Well, no, the disciples, kagaya nung atin hong sinabi kanina, ito'y pasalaysay ng kasaysayan. Ito ay totoong nangyari sang-ayon sa salita ng mga saksi. So all the factual data eliminates every attempt to explain away the fact of the resurrection of our Lord Jesus Christ. So itong mga bagay ho na meron tayong detalye sa salita ng Panginoon ay dinedebunk, binabasura ang mga effort para ikaila ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So much so na merong mga tao na nagsimula rin na bilang doubters. Isa sa mga pinakakilala ay si Lee Strobel, isang atheist na journalist and lawyer ay naging Kristiyano. Actually, nagsimula siya. Pwede niyo siyang panoorin hindi lahat ng sinasabi ni Lee Strobel ay maganda, pero napakadami niyang maitutulong dahil siya'y nagsimula bilang hindi naniniwala sa Diyos at nagsimula siya at ginamit niya yung kanyang technique bilang abogado at journalist, yung kaalaman niya rito para ang layunin niya ay i-disprove. Yun ang goal niya, patunayang hindi totoo ang resurrection. Bakit resurrection? Kasi nakita nila, doon nakatungtong ang pananampalatayang Kristo. Kung hindi totoong muling nabuhay si Jesus, kung nagkakamaling tanda, nung si Larry King, sino nakakaalala kay Larry King? Sikat na reporter sa CNN noon, isa siyang Hudyo. Nung tinanong si Larry King kung makakausap mo daw si Jesus, anong tatanong mo sa kanya? Anong sasabihin mo sa kanya? Isa lang daw ang tanong ni Larry King, totoo bang nabuhay ka muli? Yun ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. At dahil yun ang pundasyon at guguho, walang kwenta ang pananampalatayang Kristiyano kung hindi siya totoong nabuhay muli, ito ang sinikap at ito ang ginawa ni Lee Strobel na i-disprove using his knowledge about as a journalist and lawyer. At sa kanyang pagsasaliksik, sa kanyang pag-research, sa kanyang pagbabasa, sa kanyang pag-iimbestiga, siya ngayon ay isa ng Kristiyanong mangangaral. So again, naroon ang mga sapat na ebidensya. Pero alam ho natin mga kapatid, na ang pangunahing problema talaga ng tao ay hindi kulang sa ebidensya. Ang problema ng tao, sila ay nabubulagan at binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. So yes, we have evidences. Yes, we need to explain to them the gospel and the resurrection. Pero pag-asa pa rin natin parang isang tao ay makumbinsi at manampalataya ay hindi sa husay ng ating presentasyon ng ebidensya, kundi sa Panginoon na nagbubukas ng puso at ng mga mata ng isang hindi mananampalataya. So, totoong nangyari ang resurrection. At sa natitira nating mga minuto, let us look at 5 significance of the resurrection. 5 significance of the resurrection. Letter A,
It is an essential part of the biblical gospel. Ito ay essential part ng gospel. Ano ang gospel? It is the power of God unto salvation. Essential dahil kung wala ito, walang gospel. Kung wala ito, walang salvation. At sinabi mismo ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, kung nandun tayo kanina, 1 Corinthians chapter 15, binuod niya ang gospel sa 2 talata, verse number 3, "For I delivered unto you first of all, which I also received." And I always point out, ito rin yung tinanggap ni Pablo. Kumbaga, ito yung gamot na ininom ko, ito rin yung binibigay ko sa inyo. Wala siyang ibang sinampalatayanan, ito rin. At ang sabi niya, ano yung sinampalatayanan? Ano yung tinanggap ni Pablo? How that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures. And according to Paul, this is the gospel. This is the power of God unto salvation. As we have said nga kanina, ang isang bagay na delikado at nakakalungkod ay ang katotohanan ng muling pagkabuhay ay madalas hindi kalakip ng pangangaral ng kaligtasan o pangangaral ng ebanghelyo. So nawa maging aware tayo dito sa bagay na ito. Letter B, ang significance ng resurrection na ito, it is an inseparable part of saving faith. Hindi pwedeng sige, tatanggapin ko, maniniwala akong si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan. Pero yung muling nabuhay siya, parang hindi ko yata, hindi ko kayang lunukin. Ligtas na ba siya? Kasi niniwala naman siyang binayaran ni Jesus yung kanyang kasalanan. Nakuha niyo, hindi ito pwedeng paghiwalayin. It is inseparable. At hindi ito pwedeng bagay na i-deduct sa nagliligtas na pananampalataya. Ang sabi ho ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15, subukan natin sa verse 11, "Therefore, whether it were I or they," so we, ano ba yung binabasa ko? Nalipat yata. Dahil lang po. Verse 12. "Now if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is vain also." Did you see verse 14? Kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoong Jesus, bukas, iba na ang trabaho ko, hindi na pastor. At bukas, huwag na kayong maging Kristiyano. Walang kwenta ang pananampalatayang Kristiyano. Again, hindi lang ito club na nagpapagaangan tayo ng kalooban. Merong mas mahuhusay na lugar para doon. Pero dahil nakatungtong tayo sa isang katotohanan, na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, at siya ay totoong muling nabuhay. It is an inseparable part of saving faith. Letter C, sa ating mga mananampalataya, mahalaga ang resurrection dahil ito ay nagpapakita na si Jesus ang first fruit and pledge of the believer's own resurrection. Nabanggit yung first fruit. Hindi ibig sabihin ibibigay mo yung unang sweldo mo sa unang taon. No, wala ho yung basihan sa Bible. 1 Corinthians 15 verse 20. Ang sabi, "But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept." Pag sinabing first, ibig sabihin merong susunod. Merong second. At si Jesus bilang unang muling nabuhay, at ito ang angkla ng pag-asa ng mga Kristiyano na meron nga rin tayong muling pagkabuhay. Dahil tayo ay na kay Kristo Jesus. And because of our union and we are in Christ, He was resurrected from the dead. Meron tayong buo at kumpleto at tiyak na pag-asa. Isang araw, yung mga nauna nang namatay, ng mga Kristiyano,
Kung tayo ay abutan ng kamatayan, ay tayo'y bubuhayin muli ng ating Panginoong Jesucristo. This is a great hope. Ang pag-asa natin ay hindi yung election next year. No. Ang pag-asa natin ay hindi yung vaccine sa COVID-19. At hindi ko sinasabing masamang magpa-vaccine. Ang pag-asa natin, isang araw, muli tayong bubuhayin. At yung may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan. Linawin ko, hindi kasarian. Yung may yung iba, yung may kasarian, pinapalitan ng walang kasarian. No. Kasiraan. Yung may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan, at yung may kamatay, papalitan ng walang kamatayan. Saan nakatungtong ang pag-asa nito? Dahil muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Letter D, it is the supreme evidential apologetic of Christianity. Ito yung apologetic, hindi yung pasensya ka na, hindi. Apologetic is defense. Is the supreme defense of Christianity. At yun din yung laging inaatake ng mundo. Laging inaatake ng mga hindi mananampalataya. Pag nagiba ang resurrection, walang Christianity, walang saysay ang Kristiyanong pananampalataya. Pero dahil matibay ang ebidensya ng resurrection. Pero kung matibay, sabi nga natin kanina, kung matibay ang ebidensya ng resurrection, bakit yung ibang mga tao ayaw pa rin maniwala? Again, hindi ebidensya ang problema. Hindi ebidensya. Nung ang ating Panginoong Jesus ay nangangaral, hindi kulang ng himala. Hindi malabo. Sobrang linaw nga ng pangangaral. Sa sobrang linaw, gusto siyang batuhin ng mga tao. Gusto siyang batuhin ng mga tao. Sa sobrang linaw. Pero sabi ni Jesus sa John chapter 10, "Ye believe me not, because ye are not my sheep." May spiritual na problema ang tao. So naroon ang pinaka-supreme evidential defense ng Christianity. Dahil totoong nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo. Nawa tumungtong tayo sa matibay na bato na ito. Huwag tayong matakot. Yes, may mga kumwe-question. Oo, may mga nagtatanong. Pero meron tayong sapat na basihan at maliwanag ito sa salita ng Panginoon. Number next, letter E, the fulfillment of the Davidic kingship is traced to the resurrection. Basahin natin sa Acts chapter 2. Actually, sa Romans chapter 1. Medyo mas naalala ko yung Romans chapter 1. Romans chapter 1, balikan natin sa verse number 1. Ang sabi ho ni Apostol Pablo, "Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures." So, siya ay apostol, ang alipin ng ating Panginoong Jesus, tinawag ng Panginoon para maging apostol, that is mensahero, at ibinukod na mensahero ng Ebanghelyo, at ito daw mabuting balita na ito ng kaligtasan ay ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta sa Lumang Tipan. So, nahandun na, maliwanag kay Apostol Pablo na yung mga hula sa Lumang Tipan, yung mga sinabi ng mga propeta sa Lumang Tipan patungkol sa Mesiyas na darating, ang fulfillment nito ay sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya sa verse number 3, concerning His Son Jesus Christ our Lord, which was made of what? Of the seed of David according to the flesh. Binigyang diin ni Apostol Pablo ang katotohanan. Siya ay anak ni David sapagkat pinangako ng Panginoon kay David na uupo sa trono ang iyong anak at mag-ahahari ng walang hanggan. And that was not Solomon, dahil si Solomon ay namatay at nanatiling patay. Ang ating Panginoong Jesus namatay at nabuhay muli. At siya ay lumuklok at ngayon naghahari at patuloy na maghahari. At naghihintay sa darating na panahon na siya ay luluklok sa trono ni David dito at maghahari
ng walang hanggan. So, siya ang fulfillment ng Davidic kingship. So, ba't natin binigyan ng diin ulit itong resurrection? Sapagkat ito ang dividing line. Nagpakumbaba si Jesus. At the resurrection, siya ay exalted at siya ay naluklok sa trono at ngayon ay naghahari. At kagaya nung atin hong binasa sa Colossians chapter 1, buksan lang natin ho ulit. Colossians chapter 1. Unan sa verse number 12. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, verse 13, who hath delivered us from the power of darkness. Again, that power is authority. Authority of darkness. At ang sabi niya, verse number 13, and hath translated us into the what? Into the kingdom, into the rule of His dear Son. Actually, isa to sa mga verse that why I subscribe to the Lordship salvation. Dahil ang isang totoong ligtas ay nasa ilalim ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. So if Jesus is not your Lord, He is not your Savior. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Ikaw ay totoong anak ng Diyos. Si Jesus ay totoong hari mo. At siya ang dapat naghahari sa ating buhay. So, totoo ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. And last, gusto ko lang ipaalala, para maprotektahan din ho ang JCBC, or kung loobin man ng Diyos ay malipat ng lugar at kayo ay magsimulang sa pagkalipat sa ibang lugar, hindi ibig sabihin na hindi na kayo attend sa ibang church. Maghahanap kayo ng church. Pero para mabantayan ang mga mananampalataya, ang hari sa buhay ng mga mananampalataya, ang hari sa iglesia ay hindi ang pastor. No. It is the Lord Jesus Christ. Sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 5, nung si Brother Paul ho ay inordained dito sa church na ito ang ipinangaral. 1 Peter chapter 5, verse 1. Ang sabi ni Pedro, the elders which are among you, I exhort. By the way, the word elders is, yan ang pinakatalamak sa Biblia na tawag sa mga pastor. Nung biblical times, nung New Testament times, ang madalas na tawag ay elders, not pastors. Lalong hindi bishop. Okay? To the elders which are among you, or to the pastors, para mas familiar sa atin yung office or title, I exhort, who am also an elder and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Anong trabaho ng elder? Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Verse 3, neither being lords over God's heritage, but being examples to the flock. Huwag daw maging Panginoon sa iglesia ng Diyos. Actually, sabi ko, tinuloy natin sa verse 4, and when the chief shepherd shall appear. Magandang tandaan yun. At pag dumating ang panahon na baka mamaya dumating ang panahon na si Brother Paul ay lumaki ang ulo, ipaalala niyo, the pastor is not the Lord. He is not the King. Jesus Christ is. At paano ine-exercise ni Jesus ang kanyang paghahari sa kanyang iglesia, sa kanyang mga mananampalataya, sa pamagitan ng kanyang salita. Ang ating presidente, kadalasan nasa Malacanang, paano niya ine-exercise ang kanyang rule? Ang authority bilang presidente. Pumunta ba siya? Pumunta siya ba sa Santa Maria? Ito gawin nyo. Pumunta ba siya doon sa, ito gawin nyo. Madalas, anong ginagawa? Sumusulat siya, yung mga batas, tama? Nagpapasa siya, yung mga presidential decree, at yung mga batas na yon, yung mga
inaprubahang batas na yun ng presidente ay ano? Ikakalat sa bawat LGU sa buong bansa at ipapatupad. Nakuha niyo? Through those written letters. And gagamitin lang natin yung picture na yun. Paano nagro-rule ang ating Panginoong Jesus sa ating ngayon? Wala siya dito. Well, we have His Word. So, ang ating authority, actually nga, hindi si Brother Paul ng authority. Hanggat ang sinasabi ni Brother Paul ay isang ayon sa Bible, hindi dahil susundin niyo si Brother Paul, kundi susundin natin ang ating Panginoon. At siya ang ating hari. With that, baka meron hong may tanong. Baka meron hong masama ang loob. Baka meron hong nalalabuan. I hope, nalilinawan. I hope, tas lalo nating, wow, ganun pala ang ating Panginoong Jesus. Yun pala ang kanyang gawain. He mediates to us God's revelation. He mediates to us God's righteousness as priest. And now He mediates to us God's rule as our King. Siya ay tutunay na hari natin. So, kung wala akong may tanong, manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat po. Totoong nabuhay muli ang aming Panginoong Jesus. Kaya totoo ang aming pananampalataya at totoo ang aming pag-asa at totoo rin ng aming Panginoong Jesus ay naghahari ngayon. O nawa, O Diyos, ang mga katotohanan ito ay totoong makita sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magsumikap, na ipailalim ang aming mga sarili, ang bawat aspeto, bawat bahagi ng aming mga buhay sa otoridad ng aming hari. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, bantayan mo po ang iyong mga mananampalataya. Bantayan mo po ang iyong iglesia. Tunay, napakaraming nakikipagkompetensya sa pagiging hari. Panginoon, nawa ngayon kami napaalahanan at patuloy na alalahanin ng katotohanan na walang ibang hari kundi ang aming Panginoong Jesus. At ang kanyang otoridad na ito ay isang otoridad na hindi lang basta ibinigay sa kanya, kundi isang otoridad na nakamit niya sa pamamagitan ng perpektong pagsunod sa iyong kalooban. Siya ay nagsakripisyo ng kanyang sarili at muling nabuhay at itinaas na karapat-dapat. At siya ngayon ang hari. Siya ngayon ang aming Panginoon. Salamat po. Ingatan mo kami at nawa yung mga salita na amin na pag-aralan ay patuloy mong gamitin. Patuloy mong paalala sa amin. Patuloy mong gamitin para sa ikalalago namin sa pananampalataya, pagmamahal, at paglilingkod sa aming hari. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo po ay dadako sa ating break time. Again, let's maintain our physical distancing, face mask and face shield natin. At wala ho muna tayong mga snacks ngayon. Para lang maiwasan din yung masyadong pagkukwentuhan. After mga 10-15 minutes po, after 15 minutes, ay magre-resume ho ang ating gawain. Break time po tayo. God bless po. With wings as